Hello guys, welcome to 5th generation hobby shop. So I have here the Glock 17 Gen 5 Glock 17 Gen 5 by Umarex. This is an airgun pistol, not an airsoft. Okay, shoutout po kay Sir Leo Carl of Cavite. Sir, welcome to 5th generation hobby shop. This is your unit, the Glock 17 Gen 5, chambered in 177 caliber pellets. So mamaya itatackle natin yan. Okay. Glock 17 Gen 5. Ayan. Tingnan naman natin yung sa kabilang side. Ayan po yung kanya serial number. Ayan po yung itsura sa kabilang side. Okay, Glock 17 Gen 5 pellet version by Umarex. Made in Germany. Okay, hi sir. Welcome to 5th generation hobby shop. So bali ngayon, iisa-isahin muna natin yung mga kasama nung ating package. Okay? So bali it comes with, this is CO2 powered. So syempre meron po siyang kasamang CO2 couplet or CO2 cartridge. This is 12G CO2 cartridge. 12G CO2 cartridge. Ayan. CO2 cartridge 12G. So 12G lang po ang pwede nating gamitin. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng 14 and 16 tsaka, at hindi rin siya compatible sa ating unit. So 12G lang po ang gagamitin natin. So comes with 5 pieces. So bali may kasama na po siyang 5 pirasong CO2 cartridge sa ating unit. And also comes with the Pop Dino silicone lube. Kasama na po siyang silicone lube. And of course, yung bala. This is the Excite brand. Also made in Germany. Ayan. Excite model. Ito po ay HN Sport. Okay, yung brand. Okay. Excite Hammer yung kanyang model. Okay. Caliber 177 or 4.5 mm. This is 500 shots. Okay. Okay, again, this is the HN brand, made in Germany. Ayan. And Excite model, Hammer model. Yan yung 177 caliber, 500 shots. So this is round pellets. Okay, sisingit ko lang po sa mga nagtatanong, marami po kasing nagtatanong kung ano ba yung pellets at ano yung BBs. Okay, so explain ko lang saglit. Okay. So bali dito tayo una. Ito po yung pellets. Okay, meron po kasing iba't ibang type ng pellets. Meron pong round pellets, meron din pong yung mga common na pellets, yung round pellets. Ito po yun, round. Meron din pong flat head, yun yung mga usually mga wad cutter. Flat head, flat naman yung dulo niya, yung head niya is flat. Meron din pong pointed pellets. Okay? Yun yung mga type ng pellets. Pellets po ang tawag doon. And meron pong 2 kinds of pellets. Merong lead pellets, meron din pong alloy pellets. So ito po yung lead. Yung alloy pellets, mas magaan po yun. Okay? So doon po yun po yung pellets. Doon naman po tayo sa BBs. Okay? Sa BBs. Mostly sa mga airgun, ang gamit po ay pellets or steel BBs. Okay? May dalawang klase din kasi ng BBs. Meron pong steel BBs at maraming klase yan. May copper coated, copper head, silver coated, silver head, maraming klase. Pero steel BBs pa rin yun. Okay, this one is steel BBs. Ito po, ang diameter po nito ay 177 din or 4.5 mm. Yung kanyang diameter. So, ito po yun. Ayan. Steel BBs. Okay? Mas maliit siya sa airsoft BBs. Okay? So, ito po yung steel BBs. Ito po ay 4.5 mm in diameter. So, ito po yung magnet. Dumidikit po yan sa magnet kasi nga steel. Okay? Bulitas. Okay? Ito po yung ginagamit sa airgun. Usually sa airgun. Okay? Yung isa namang BBs, ito po yun.
airsoft BBs. Ayan, nakalagay na po dyan, airsoft BBs. Okay? Ito naman, yung kanina, air gun shot or air gun BBs. Okay? Yan po yung steel BBs. Ito naman po, yung plastic BBs or airsoft BBs. Ang diameter naman po nito ay mas malaki. Ito po ay 6mm diameter. Ito po yung ginagamit sa airsoft. Airsoft, mostly airsoft lang talaga siya ginagamit. Okay? So, ayun, ulitin ko lang. Ito yung pang air gun. Steel BBs po yan. Ang diameter po niyan ay 4.5mm. Ito naman po yung sa airsoft BBs, plastic BBs. Ang diameter po niyan ay 5.95 plus minus or meron ding 6mm. Okay, yan po yung sa airsoft. Ito naman, yung pellets. Okay, ang pellets po na ito ay meron po, ito po ay 177. Meron ding 22 caliber, meron ding .25. Maraming sizes yan, diameter. Pero itong unit natin, Glock 17 Gen 5, ang bala niya ay pellets. Okay, pellets po. Hindi po BBs, pellets. Okay. So, ito yung ating unit, Gen 5. Ayan. Malalaman naman natin kung Gen 5 kasi sa Gen 5, ambidextrous na po yung kanyang slide stop. Okay? Ambidextrous na po yan. At meron din namang naka-indicate dyan sa slide na ayan ay Gen 5. Ayan. Okay? So, Umarex brand. This is Umarex brand, officially licensed by Glock. Ayan. Naka-indicate po dito. Officially licensed product of Glock. Airgun caliber 4.5mm. Glock 17. Gen 5. Okay? So, ibig sabihin po, ng officially licensed by Glock or fully licensed by Glock, si Umarex ay inauthorize na kopyahin, kumbaga gayahin, yung original na Glock 17. Okay? For this specific model, this is Glock 17. So, si Umarex, inauthorize siya na gayahin yung original na Glock 17. So, talagang itsura ng unit na to ay Glock 7, yung sa original na Glock 17 Gen 5 ay parehong-pareho po. Okay? Magkaiba lang syempre, of course, yung barrel, 'di ba? Kasi 177 caliber siya eh. O, sa Glock 17 is 9mm. Okay? Pero yung itsura, physically appearance, same sa Glock 17 na tunay. Okay? Siyempre, magkaiba yung kanyang magazine dahil hindi naman siya tunay, no? This is CO2 powered. And this one is belt type po siya, no? Belt type. Okay? So, ayan. Tatanggalin ko yung CO2 para makita nyo, sir, kung paano yung paglagay. Kasi tinest naman namin siya before. Then, para lang ma-demo namin kung paano yung paglagay ng CO2 at kung ano yung first step bago natin lagyan ng CO2. Okay, ngayon sir, wala ng CO2. Okay, tinanggal muna namin yung CO2. Okay, ngayon, bago kayo maglagay ng CO2, lagyan nyo po siya ng silicone oil. Okay, kaya po siya merong silicone oil na kasama or silicone lube. Kasi yung purpose po ng silicone lube is to lubricate yung mga bulb. Basta merong may mga rubber or o-ring, lagyan natin siya ng silicone lube. Kailangan laging lubricated kasi 'yon. Dahil ang importansya ng silicone lube ay mag-lubricate ng mga o-ring or yung mga rubber. Kasi once na hindi siya lubricated, pwede kasi yan pwedeng mag-expand or pwedeng mag-crack yung mga o-ring. So pag nag-crack yan or lumutong, yun yung possibility or yun yung magiging cause ng singaw or leak. So, kailangan laging lubricated yung mga bulb. Okay? So, meron ditong bulb. Ito, ayan, may o-ring yan. Sprayan mo lang yan. Ayan. Konti lang yung spray. Okay? Ayan. Tapos, ito naman, spray mo lang din. Para mag-absorb yung lube. Now, bago mo siya lagyan ng CO2, sprayan mo siya.
Okay? Ayan. Tapos, ito, ano mo lang, slide mo lang siya forward, backward. Okay? And then, yung allen, merong allen screw, meron siyang allen wrench na kasama, hihigpitan nyo ngayon. Yan. Pigilan nyo po yung CO2 para hindi umikot. No? Para hindi umikot. Pigilan nyo, and then kailangan mabilis po yung pihit. Ayan. Okay? Then, saktong higpit lang po. So, once nahigpitan nyo na, make sure na may butas na siya. Once nahigpitan nyo na, pag nailagay nyo na, hindi na siya pwedeng tanggalin. Kasi pag tinanggal nyo to at meron pa tong laman, sisingaw na lang yun. Mauubos yung CO2, sayang. Kasi may butas na po yan. Okay, and then, close lang natin. Okay? Now, etong belt, kasi belt type siya, di ba? Yung rubber na yan, pwede nyo ring lagyan ng oil. Pero mamaya na natin lagyan para hindi siya oily. Okay? So, ngayon, sa paglalagay ng bala, okay, ang gawin nyo po, itong lock, yan, kulay itim na yan, yan po yung lock. Ito po. Ayan. Ngayon, i-press nyo lang siya, di ba, ganyan. Okay? I-press nyo lang to. Di ba, naka-position siya ng ganyan. Nakaharap sa atin. No, ganyan. I-press mo lang to. Ayan. And then, dito ka maglalagay ng pellets ngayon. Yung bala. Okay? Make sure na hindi magkabaliktad. Yung nose, always yung nose, yung may butas. Tapos, yung head. Ito yung head. Yan yung head. Ito yung nose. So, yung nose yung nasa harapan. Lagyan natin. Then, i-press mo lang ng kuko mo para mag-fully fit doon sa cartridge. So, lagyan lang natin ng mga ilang shots. Siguro mga 5. Yan. Tapos, pwede mo siyang iikot. Pwede mo siyang iikot ganyan. Yan, iikot mo lang. Counterclockwise and clockwise naman ang pag-ikot niyan. Walang problema. So, lagyan lang natin siguro ng mga ilang shots. Then, make sure na fully fitted siya doon sa butas, no? Kasi, pwede siyang kumalang pag hindi siya talagang fully fitted doon sa butas. Itulak mo lang ng kuko. Yan, kailangan fully fitted yan. Okay? So, this is 21 rounder. Ibig sabihin po, 21 shots yung maximum load ng magazine. 21. So, ayun nga. May nagtanong din sa akin kung po pwede ba ang pointed. Kasi ang gamit natin is round pellets. Round kasi yan. Yung dulo niya is round. Yan. Kung pwede ba daw yung pointed. Okay? So, tingnan nyo din. Kasi may pointed na masyadong matulis. So, pag masyadong matulis, baka mamaya mag-excess or sumubra dito. O pwede kasi yung kumalang. Pwedeng magbara. Okay? So, ngayon, nilagyan natin siya ng 5. Okay? So, gawin na lang natin. Tagdagan pa natin. Yan. Okay? So, pagtapos mo siyang lagyan ng bala, halimbawa lang, napuno mo na siya, ilock mo. Yan, ilock mo siya. And then, dahil ito, hindi naman siya napuno, diba? So, iaayos ko lang yung bala, no? Iaayos ko lang yung bala. Kasi ang ikot nito, pag nakasalpak na sa unit, ang ikot niya ay counterclockwise. No? Pag puputok ka na, counterclockwise ang ikot. So, iaayos ko yung bala. Yan yung bala, no? Isasagad ko dun sa dulo na may laman.
Ayan. Ayan yung walang laman. So, isasagad ko siya dito sa dulo. Ayan. Okay. So, dahil ang ikot niya kasi counterclockwise kapag sinalpak mo na sa barrel. No? Counterclockwise ang ikot niyan. Okay. Ayan. So, ngayon, may bala na, no? So, testingin natin. Hindi natin siya matetest sa chronograph kasi wala tayong basis kung gaano kabigat yung ating bala, no? By computation kasi kailangan para masukat natin yung EPS, kailangan nating kunin yung bigat, yung projectile weight or yung ating bala. So wala tayong ngayon basihan kasi hindi natin alam kung gaano kabigat itong ating lead pellets. Okay? Dahil dyan, itetest na lang natin sa bote at sa lata. Okay? Susubukan natin kung ano ang magiging impact. So, ito pala sir, nakalimutan kong sabihin. Make sure na nasa gitna po yung bala. Naka-center po siya. Yan. Kailangan naka-center po siya dyan. Okay? So, yun po. Dahil belt type siya, yung ating magazine belt type, medyo matigas talaga siyang kalabitin. Okay? Medyo matigas talaga siyang kalabitin. Okay? So, ngayon, itetest natin. But, ito pala, meron siyang safe sa ilalim. So, pagka nakikita nyo po red, fire yan. Pagka gusto nyong i-safe, lagay nyo lang sa white. Yan. Yan yung safe. Yan, hindi mo siya makakalabit. Pag gusto mo namang fire, lagay mo lang siya sa red. Yan. Okay. Again, Glock 17 Gen 5 by Umarex. Airgun. Pistol. Ayan naman yung sight. So, po pwede siyang lagyan ng accessories. Kung gusto nyong lagyan ng flashlight, pwede. Pwede siyang lagyan. Okay. So, ngayon, itetest natin. Okay. Sa ngayon, meron tayong lata. Yan, lata ng Mega Sardines. Yan. Then, meron din tayong bote. So, dyan natin itetest kung ano yung magiging result. Okay? Dun sa ating Glock 17 Gen 5 na airgun. Okay? Layo lang tayo. Okay, so I'm about 2 meters away from the target. So, kung merong changes doon sa distance ng target, meron din siyang changes or factor doon sa impact, no? Sa impact at EPS ng unit. So, kung ibig sabihin po, kung mas malayo yung target, syempre may factor din yun sa impact at sa accuracy ng ating unit. Okay? So, again, I'm about 2 meters away from the target. So, tingnan natin kung ano yung magiging result. Okay? So, Sir Leo Carl ng Cavite, this is your Glock 17 Gen 5 airgun by Umarex. Ayan. So, testing. So, unahin po natin yung lata. Okay, firing. Okay, so tingnan natin kung ano yung result. Okay, so sa lata, sir, ayan. Ayan yung ating entry point. Then, tumagos siya. Yan yung ating exit point. Ayan. Entry point, then exit point. So, subukan pa natin ulit. Ayan. Lagyan natin siya ng marking yung tama. So, ayan. Lagyan lang natin ng marking yung tama para hindi tayo malito kung ano yung susunod na tatamaan. Ayan. Lagyan natin ng marking. Lagyan natin ng bilog. Okay. So, susubukan natin isa pa. So, dito naman sa side na to. Yan yung may nutrition packs. Okay. Yan yung target natin. Okay, again, I'm about 2 meters away from the target. So, kung merong changes dun sa ating distance ng target, meron din yan factor sa accuracy and impact. Okay, so, ibig sabihin po, mas malayo, syempre, iba din yung impact, iba din yung accuracy. Okay, testingin natin dun sa may nutrition packs. Tingnan natin kung ano yung result. Okay, firing.
Okay? So, ngayon, lalapitan na lang natin. Tingnan natin kung ano yung dito ako sa baba tumama. Okay? So, hindi ko tinamaan yung dito na part. Sa baba ako tumama. Then, tagos din siya. Okay? So, tried and tested sa lata about 2 meters away from the target. Talagang tumatagos sa lata yung bala or yung projectile. So, ngayon, susubukan naman natin itong bote. Okay? Tingnan natin. So, I'm sure naman, kayang-kaya. Okay, layo lang tayo. So, yung unit natin, sir, medyo matigas talagang kalabitin kasi nga belt type siya. Okay, belt type kasi siya. So, kailangan full trigger po kayo, no? Kailangan naka full trigger or pwede nyo pakiramdaman yung slack, no? Yung, kasi meron siyang yung wall. So, pagka kinalabit mo siya, kailangan mararamdaman mo yung break ng wall or yung slack. Then, kalabit diretso yan. Okay? O pwede rin namang, mas maganda, full trigger, no? Diretsong kalabit talaga. Okay, sa bote naman, testingin natin. Firing. Okay. So, one shot. Okay, wasak na yung bote. Isang putok lang. Talagang malakas. Isang putok lang yun. Okay? So, ayan po, Sir Leo Carl, tried and tested sa bote at saka sa lata na talagang malakas yung unit. So, again, may factor po yan kapag malayo ang distance ng target, iba rin yung accuracy and impact. Okay? So, syempre, mas malapit, mas malakas yung impact. Okay? And then, sir, ito pala, para medyo lumambot din yung slide, I mean yung ikot ng rubber, pwede nyo siyang lagyan ng lube, no? Lagay lang kayo ng konti dito, then spread nyo lang. Ayan. Lagyan nyo siya ng lube para yung ikot smooth, okay? Smooth siya. Okay? So, yun lamang po, Sir Leo Carl. So, na-try natin sa lata. So, talagang yun yung una nating shot. Tumagos. Yan, tumagos. Then, yung pangalawa naman, tumagos din. Ayan. So, talagang malakas. How much more kung yung pointed din ang gagamitin natin. Okay? So, yun lamang po, Sir Leo Carl. Okay na po ang inyong unit. So, kung meron pa pong question regarding sa inyong unit, mag-message lamang po sa aming Facebook page or sa aming mga official contact numbers. Okay, so papak na namin yung unit for shipping. So, yun lamang po, sir. Thank you and thank you for choosing 5th Generation Hobby Shop and God bless po.